Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga ka-review natin, delikado na. Nako, lahat na bigla masamang balita to. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po mga kababayan at ito na nga. Simulan na po natin to. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na po natin to. Nako, ito pong si President Bongbong Marcos Jr. News update. Pilipinas mangungutang na naman ng 800 milyon sa World Bank para sa energy at water projects. Ayan mga kababayan, ano pong inyong masasabi dyan? Nako, mangungutang na naman po ng $800 million. Ayan sa World Bank ang pamahalaan ni President Bongbong Marcos Jr. para daw di umano sa energy at water projects. Ano bang water project ito? Baka mamaya flood control project na naman po ito. Baka mabudol na naman ang mga Pilipino dito. Sana wag utang ng utang. Naku naman po. Ngayon na nakikita po ng taong bayan kung anong nangyayari sa mga inuutang ninyo, no? Napupunta lang sa korupsyon. Sana naman po bawas-bawasan ang pangungutang. Ano mga kababayan? Yan, paldo na naman. Sabi po dito sa sa post, no? Paldo na naman. Yan. Ano po ang inyong masasabi diyan mga kababayan? I-comment nyo na lang. At eto, si Romualdez at si President Bongbong Marcos Jr. todo po ang pag-deny. Patungkol po dito sa flood control anomalies na sila po ay mayroong kinalaman. Unahin po natin itong si Romualdez. Sabi po dito ni Romualdez, I repeat, I have never received or benefited from kickbacks in any infrastructure projects. Ayan mga kababayan. Sabi po dito ni Atty. Rowena Guanzon, itsura pa lang no? Yan pala, itsura yan. Pa-zoom in natin para makita niyo yung itsura ng hindi naka-receive ng kickbacks. Yan po ang itsura ng hindi po naka-receive ng kickbacks mga kababayan. Nako po. Sabi po ng ating mga kababayan dito, however much you deny the truth goes on existing. The quote, crocodile of all time. So, the quote, hindi na goat the goat na. Crocodile of all times. Yan. Mikos mo na yan, insan. Yan Paulit Tacloban, ambak ka San Juanico Bridge. Ayan mga karibin natin. Ano pong yung masasabi dito sa sinasabi ni Speaker Martin Romualdez na hindi daw siya nakatanggap ng kickbacks. Okay? Mula sa infrastructure projects. Samantala, eto naman si President Bongbong Marcos Jr. ayon po kay Jose Claire Castro, Castro iginiit na malinis ang kamay. Nagugas kamay na naman. Malinis na naman. Castro iginiit na malinis ang kamay ni Marcos sa anomalya sa flood control projects. Ayan mga kababayan, nagmamalinis na naman po si President Bongbong Marcos Jr. patungkol po dito sa flood control anomalies na ito. Anyway, eto last po natin pag-usapan mga kababayan, si Saldico. Sabi po ni Saldico dito, I hope that when I return to the Philippines, I would be afforded due process and that you would ensure the safety of my family and me. Ayan mga kababayan, humihingi po ng assurance itong si Saldico ng kaligtasan niya at ng kanyang pamilya sa pag-uwi sa Pilipinas. Nako, buti pa sila mapapagbigyan siguro. Mga ordinaryong Pilipino, sino ba ang ordinaryong Pilipino para magkaroon ng gano'n, no? Bago ka litisin, bago ka ikulong, ay masasabihin mo, oops, safety muna ng pamilya ko at ako kailangan safety kami.
Hmm. Ito lang, mga politiko lang po ang nakakagawa niyan mga kababayan. Especially kung ikaw ay politikong magnanakaw. Anyway, ano pong inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang. Sabi po dito, basahin ko muna yung ilan sa mga naging komento. Sabi po dito ni Marie Mendoza, so protect the guilty and the mastermind, dili ang innocent. Oo nga eh, yan na yung sinasabi ko. Pag tayong mga ordinaryong Pilipino, walang ganun, walang protect-protect. We've heard you have 90 bodyguards. Oo nga eh. Tapos ngayon, ano ka pa? You're very concerned about your safety. 90 bodyguards nga ang meron ka, 'di ba? Tapos anyway, samantala yung Diskaya nga ayaw ni Lacson at ni SP Soto bigyan ng security. Nako po. Dahil silang ikinanta nila eh, 'di ba? Ano pong inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang at eto na. Pasadahan na po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang, Diyos ko po, tila may masamang balita mga kababayan na dapat malaman ng taong bayan at pilit ayaw itong ipalabas ng bayarang media sa publiko. Dating sundalo ng Philippine Marine na si Orly Rigala Gotesa ang surprise witness ni Senator Rodante Marcoleta. Tila nasa panganib ngayon mga kababayan. Ayon pa sa balita, nasaan si Orly? Nagpahayag ng pagkabahala si Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga matapos hindi na umano makontak si Orly Rigala Gotesa, ang surprise witness na tumistigo laban kay dating House Speaker Martin Romualdez sa Senate Blue Ribbon Committee. Si Orly Rigala Gotesa ang tumistigo laban kay Romualdez ay hindi na makontak. Sana hindi siya pinatahimik ng Marcos administration. Orly Rigala Gotesa, the witness who testify against Romualdez, can no longer be reached. I hope he was not silenced by the Marcos administration. Ang pagkawala sa komunikasyon ng testigo ay ang nag-udyok ng matinding espekulasyon at pangamba sa publiko tungkol sa kanyang kaligtasan matapos niyang isiniwalat ang umano'y malawakang cash deliveries na nasangkot ang mga matataas na opisyal. Unquote. Kahapon sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa manumalyang flood control project kung saan isinalaysay ni Orly Rigala Gotesa kung papaano nila inihahatid ang mga basura, ang tawag nila sa pera na kanilang inihahatid sa bahay ni Martin Romualdez sa Saldico. Isang malaking katanungan ngayon, nasaan si Orly sa bigat ng kanyang mga binitawang salaysay na magbibigay sana ng susi para mabuksan ang pinto at matuklasan ang punot dulo ng manumalyang flood control project. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong pinaka-latest post ni Congressman Kiko Barsaga. 47 minutes ago, may post niya ito. Orly Rigala Gotesa, the witness who testified against Romualdez, can no longer be reached. Sana hindi siya pinatahimik ng Marcos administration. Grabe. So ano kayang nangyari sa kanya? Dinagdag na kinoment na lang ni Congressman Kiko Barsaga. Ngayong umaga daw, at mga 9:30 a.m., he was supposed to meet DOJ Secretary Boying Rimulya. Kailan wala, hindi siya nagpakita doon. And up to now, hindi siya marito. Yan ang impormasyong binigay sa atin ni Congressman Kiko Barsaga. Sana makakuha rin tayo ng information kay Senator Rodante Marcoleta. So, ano-ano yung mga senaryo na posibleng nangyari sa kanya? Una, yung pag-ano niya kay Secretary Boying Rimulya, schedule niya na meeting. Ito, opinion ko lang ito. Baka ayaw niyang makipag-meet kasi nga,
Di ba sinabi niya kagabi bago matapos yung hearing na nagbago ang isip niya yung Witness Protection Program? Sinabi niya sa kanyang affidavit, humihingi siya ng tulong na ma-enroll siya sa Witness Protection Program. Kaya lang, nung patapos ng hearing, sabi niya, wag na lang. Kaya kong depensahan ang sarili ko. So, anong ibig sabihin nun? Delikado ang kalagayan niya. Bakit ayaw niyang magpa-under sa Witness Protection Program? Ang isang dahilan, posibleng dahilan na, opinion ko lang ito, wala siyang tiwala sa Witness Protection Program. Wala siyang tiwala sa DOJ. So ngayon, ayaw niyang makipagkita kay SOJ Boying Remulla. Yan ang isa sa mga posibilidad at in-off niya na ang kanyang cellphone. Remember, veterano yan, Marines yan. Alam niyo, ang hirap ng trabaho ng Marines. First to fight. Lumulusob lang yan sa mga kuta ng mga Abu Sayyaf, mga NPA, MILF. Walang cover-cover ang mga yan. So, sanay ito sa ganitong sitwasyon. Bago siya lumantad, napagplanuhan na lahat. Sana naman, walang nangyaring masama sa kanya at nag-safety na lang. Okay, so yan. Next, yung pamilya. May post si Atty. Rowena Guanzon na kagabi. Sana yung pamilya. Sandali, mag-inom muna ako. Sabi ni Atty. Guanzon, saludo ako kay Sir. Kasi hindi basta-basta hindi lang ganyan. Kailangan, kahit di prinsipyo ko ang tao, kung nailagay na sa alanganin ang pamilya mo, magbabago ang lahat. So ano kaya ang nangyari sa kanyang pamilya? Kasi kung naunahan siya, ibig sabihin, yung nabangga niya, nahawakan ng pamilya, posibleng magbago. Sana, huwag naman. Huwag naman sana. Kasi kahit ako, kung ako yung nasa kalagayan niya, matapang ako, laban ako to the end. Kung ako lang, patayin nila ako, patayin, bahala. Huwag lang yung pamilya. Hindi ko maatim, makonsensya, nang dahil sa akin, magdusa ang pamilya. Ganyan yan. So, ito na. So, ibig sabihin mga kabayan, kahit anong, di ba, pagiging makabayan mo, kahit sabihin mo pa na bayan muna bago sarili, kapag pamilya na, ganun po ba? General Macanas ang yung ibig sabihin, no? Kapag pamilya mo na ang nasa alanganin, bibigay at bibigay ka pa rin, no? Kaya dapat unahin ng gobyernong ito, no, na makita yung pamilya ni Ortesa, no? Para malaman po ng taong bayan kung okay ba sila. Diba? Para naman magkaroon ng kampante, no? Kampante si Ortesa, whatever happens, safety yung kanyang pamilya. Ipagdasal po natin ang kalagayan ni Master Sergeant Orly Gutesa at ang kanyang pamilya. Ipagdasal natin na sana manaig ang katotohanan. It's now a battle between good and evil. Ako, naniniwala ko, opinion ko lang ito, gusto nilang sirain ang credibility ni Master Sergeant Gutesa. Kaya ngayon, pinapa-imbestigahan na nila ang kanyang background. Ako, hindi ako natatakot. Sige, imbestigahan ninyo. Dig. Hukayin ninyo kung anong mahukay nyo. Naniniwala ko yung pagsasalita niya, buo ang loob eh. Although kahit binabasa niya yung kanyang testimony, kailan, naniniwala ko kung ano yung experience niya, yun ang sinulat niya. Na hindi siya napilitan kasi wala akong nakikita ang motibo niya bakit siya lumantad. Kung hindi dahil
na gusto niyang ilabas ang katotohanan. Wala nang iba. Binayaran o kasi sabi ng dating speaker, politically motivated daw eh. He was coached na diktahan. So kung ako naman yung retired master sergeant, na pensyonado na ako, dapat tahimik na ang buhay ko. Bakit ako sasabak sa mga ganitong usapin kung hindi dahil sa pagmamahal sa inang bayan? Kung hindi dahil sa nakukonsensya siya, kasi sabi niya, napapanood niya sa hearing, sa Blue Ribbon Committee hearing, at naging kasangkapan niya, na-realize niya na yung dinadala nilang basura, yun na yun. Pinaghihinala na pera ng taong bayan at ginawa niya ito sa akala niya ito nakakabuti sa bansa. Kaya hindi ako natatakot na utingkayin nila, i-background check nila, lalabas at lalabas ang katotohanan. So yan mga kaubayan, saludo po tayo no. Diyan po kay Sir Orly Rigala Gutesa. Yan, palakpakan po natin. Saan ka man ngayon sir, ay sana mag-ingat ka. Ha? Para na rin sa safety ng iyong pamilya. Ayan mga kaubayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito? I-comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.